Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming lolo at lola, at sa lahat ng miyembro ng Gintong Edad Community. Ngayong buwan ng Mayo, kasagsagan na naman ng tag-init dito sa Pilipinas. Ramdam na ramdam natin ang tindi ng sikat ng araw, ang init ng panahon, at ang mataas na humidity. Marami sa atin ang naghahanap ng paraan para makapagpalamig, makapagpahinga, o kahit makapagplano ng simpleng bakasyon kasama ang pamilya. Pero alam niyo po ba na habang tayo'y nag-iingat sa matinding init ng araw, mayroon ding ibang uri ng init na dapat nating paghandaan, ang init ng panloloko online. Ang mga manloloko ay laging umaangkop sa panahon at sitwasyon. Kung ano ang uso o kung ano ang pangangailangan ng marami, iyon ang ginagamit nilang pain para biktimahin ang ating mga nakatatanda. Ngayong summer, marami silang bagong modus para samantalahin ang ating kagustuhang makapagpalamig, makatipid o makakuha ng tulong. Hindi lang po sa init ng panahon tayo dapat mag-ingat, kundi pati na rin sa mga mapagsamantalang tao na nagtatago sa likod ng ating mga computer at cellphone screen. Mahalagang malaman natin ang mga bagong taktika na ito para hindi tayo maging biktima. Kaya naman, sa video na ito ng Gintong Edad, ating tatalakayin ang iba't ibang uri ng online scam na talamak ngayong tag-init. Layunin po namin na bigyan kayo ng kaalaman at praktikal na payo para protektahan ang inyong sarili at ang inyong pinaghirapang pera, manatiling mapagbantay at matalino sa online. Huwag po nating hayaan na ang ating pagiging senior ay maging dahilan para tayo ay madaling maloko. Tara na po at alamin ang mga dapat nating bantayan bago tayo dumako sa mga specific na modus ng scam ngayong tag-init. Mahalagang maintindihan natin kung bakit nga ba mas madalas na target ang ating mga senior citizen sa mga online scam. Una po, marami sa ating mga nakatatanda ay likas na mapagtiwala. Lumaki po tayo sa panahon na ang salita ng tao ay may halaga at ang pagtitiwala ay pundasyon ng ating pakikipagkapwa. Sa kasamaang palad, ang kabaitan at ang pagtitiwalang ito ay madalas na sinasamantala ng mga manloloko. Ikalawa, hindi lahat ng senior ay kasing pamilyar sa teknolohiya tulad ng mga kabataan. Bagamat marami na ang gumagamit ng smartphone at internet, meron pa ring mga aspeto ng online world na bago at hindi gaanong naiintindihan, lalo na pagdating sa mga komplikadong taktika ng cybercrime. Ang kakulangan sa kaalaman sa digital security ay nagiging bukas na pintuan para sa mga scammer. Ikatlo, may mga senior na mas madalas nag-iisa at naghahanap ng koneksyon. Maaaring mas madali silang mahikayat sa mga too good to be true offers o sa mga nagpapanggap na kaibigan o kamag-anak online. At ikaapat, ang ating mga senior ay merong fixed income o kaya naman ay may naipong pera para sa pagtanda. Ang mga manloloko ay alam ito at sila ay naghahanap ng pagkakataong makalamang sa ating mga pinaghirapan. Kaya po, hindi ito tungkol sa pagiging mahina o hindi matalino, kundi sa pagiging biktima ng mga taong walang konsensya na gumagamit ng bagong teknolohiya para sa masamang layunin. Ang kaalaman po ang ating pinakamalakas na sandata laban sa kanila. Ngayong tag-init, ang isa sa pinakamadalas na modus ng mga scammer ay ang paggamit ng mga pekeng summer promo at discount sa mga bagay na karaniwang hinahanap natin sa mainit na panahon. Halimbawa, makakatanggap kayo ng text message, email o makakakita sa social media ng mga anunsyo tungkol sa sobrang murang travel packages papuntang Boracay, Palawan o Baguio. Ang presyo ay halos hindi ka panipaniwala sa sobrang baba at may kasama pang limited time offer para mapilit kayong mag-book agad. Ang catch, pagkatapos ninyong magbayad, bigla na lang mawawala ang contact person o malalaman ninyong hindi pala totoo ang booking, walang resort, walang flight at nawala na ang inyong pera.
Ganun din po sa mga pampalamig. Dahil sa init, marami sa atin ang naghahanap ng aircon, electric fan, o iba pang cooling appliances. Ang mga scammer ay magpo-post ng mga peking ads na may malalaking diskwento sa mga sikat na brand. Sasabihin nila na may warehouse sale o clearance sale daw. Hihingan kayo ng down payment o kaya ay buong bayad at pagkatapos ay wala na kayong matatanggap na produkto. Kung minsan, meron pa nga magpapanggap na nagtitinda ng mga energy-saving devices na pampababa daw ng kuryente ngayong tag-init na sa totoo lang ay walang silbi at scam lang. Tandaan po, kung ang alok ay mukhang too good to be true, malamang po ay totoo nga na hindi ito totoo. Laging i-verify ang official website ng travel agency o appliance store. Huwag magtitiwala sa mga links na ipinapadala sa text o email. Ang isa pa pong nakakalungkot na modus operandi ng mga scammer ngayong tag-init ay ang paggamit ng emosyon at pagpapanggap na may emergency o tulong pinansyal na konektado sa init. Madalas po, makakatanggap kayo ng tawag o text message mula sa isang numero na hindi ninyo kilala na nagpapanggap na inyong apo, anak, pamangkin o ibang kamag-anak. Sasabihin nila na naospital daw sila dahil sa heat stroke, dehydration o iba pang sakit na dulot ng init. Kakailanganin daw nila ng agarang pera para sa gamot, hospital bill o transportasyon. Dahil sa pag-aalala, marami sa ating mga senior ang agad na nagpapadala ng pera nang hindi muna nagbe-verify. Ang isa pa pong variation nito ay ang pagpapanggap na mula sa isang ahensya ng gobyerno o non-government organization, NGO, na nagbibigay daw ng financial aid o relief sa mga senior na apektado ng matinding init. Hihingan kayo ng personal na impormasyon tulad ng inyong bank account details, ATM PIN o one-time password, OTP, para raw maproses ang inyong tulong. Ang totoo, wala pong ganong programa at ang layunin lang nila ay nakawin ang inyong pera sa bangko. Kaya po, bago magpadala ng pera o magbigay ng anumang impormasyon, laging tawagan ang inyong kamag-anak sa kanilang official na numero para kumpirmahin. Kung may tumawag na nagpapanggap na taga-gobyerno, laging i-verify sa official website o hotline ng ahensya. Huwag po tayong padalos-dalos sa pagtulong, lalo na kung may hinihingi silang sensitibong impormasyon. Bukod sa mga naunang modus, talamak din po ngayong tag-init ang mga online shopping at investment scams na may temang akma sa panahon. Sa online shopping dahil sa init, marami ang naghahanap ng mga produkto na makakatulong sa pagpapalamig. Ito ay maaring mga cooling mat, portable air coolers o mga damit na light at presko. Ang mga scammer ay magsiset up ng mga peking online shops o pages sa social media na nag-aalok ng mga produktong ito sa napakababang presyo. Maganda ang kanilang mga larawan at description, pero pagkatapos ninyong mag-order at magbayad, hindi na darating ang produkto. Kung minsan, ibang produkto ang ipapadala o kaya naman ay walang kwentang bagay. Ang isa pa po ay ang investment scams. Sa panahon ng tag-init, maaring may mag-alok sa inyo ng mga investment opportunities na konektado sa turismo, resort o mga negosyong pang-summer. Sasabihin nila na siguradong kikita kayo ng malaki sa loob ng maikling panahon. Dahil sa dami ng turista ngayong summer, ipakikita nila ang mga peking dokumento o website na mukhang lehitimo. Ang problema, pagkatapos ninyong mag-invest ng malaking halaga, bigla na lang silang mawawala at kasama na ang inyong pera. Tandaan po, ang tunay na investment ay laging may kaakibat na risk at walang investment na garantisadong kikita ng napakalaki sa maikling panahon. Laging mag-ingat sa mga mabilisang pangako ng pera. Kung may balak mag-invest, laging kumonsulta muna sa mga financial expert at sa inyong pamilya. Ngayon po na alam na natin ang ilan sa mga modus ng online scam ngayong tag-init,
Pag-usapan naman natin ang mga simpleng paraan para makaiwas. Hindi po kailangan ng komplikadong teknolohiya para maging ligtas. Ang kailangan lang po ay pag-iingat at pagiging mapanuri. Unang-una po, laging magbe-verify. Kung may matatanggap kayong text, email o makakita ng ad online na nag-aalok ng promo, discount o tulong, huwag po agad maniniwala. Hanapin ang official website ng kumpanya o ahensya. Halimbawa, kung may promo ang isang airline, puntahan ang kanilang official website at doon hanapin ang promo. Huwag mag-click ng link na ipinadala sa text o email dahil maaaring ito ay phishing site na ginawa para nakawin ang inyong impormasyon. Pangalawa, laging maging skeptical sa mga too good to be true offers. Kung ang presyo ng isang produkto o serbisyo ay sobrang baba o kung ang investment ay nangangako ng napakalaking kita sa maikling panahon, magduda po kayo. Walang libre sa mundo at ang mga tunay na alok ay may limitasyon at makatotohanang benepisyo. Pangatlo, iwasan ang pagmamadali. Ang mga scammer ay laging naglalagay ng sense of urgency para mapilit kayong magdesisyon agad. Sasabihin nila na limited time offer lang o last chance na. Huwag po kayong padalos-dalos. Maglaan ng oras para mag-isip, magtanong at mag-research bago gumawa ng anumang aksyon. Ang pagmamadali po ang isa sa pinakamalakas na sandata ng mga manloloko. Ang pagiging kalmado at mapanuri ang inyong pinakamalakas na depensa. Ipagpatuloy po natin ang mga praktikal na paraan para makaiwas sa online scams. Pang-apat po, at ito ay napakahalaga, huwag na huwag magbibigay ng personal at sensitibong impormasyon sa hindi kumpirmadong source. Ang mga bank account details, ATM PIN, credit card number, one-time password, OTP at password sa anumang online account ay pribado po at hindi dapat ibinabahagi. Walang lehitimong bangko, ahensya ng gobyerno o kumpanya ang hihingi ng inyong PIN o OTP sa pamamagitan ng text, email o tawag. Kung may humingi nito, siguradong scam po iyon. Panglima, laging humingi ng tulong at payo mula sa inyong pamilya, mga kaibigan, o sa mga taong pinagkakatiwalaan ninyo, lalo na kung meron kayong nakikitang kahina-hinala online. Mas maganda po na may ibang mata at isip na titingin sa sitwasyon bago kayo gumawa ng desisyon. Maaaring mas pamilyar sila sa mga bagong teknolohiya at sa mga modus ng scam. Huwag po kayong mahihiyang magtanong o humingi ng tulong. Mas mabuti nang magtanong ng paulit-ulit kaysa magsisi sa huli. Pang-anim, gumamit ng malakas na password sa inyong mga online accounts at kung maaari, i-enable ang two-factor authentication, 2FA, para sa dagdag na seguridad. Ito po ay parang dalawang kandado sa inyong pintuan. At panghuli, kung sa tingin ninyo ay nabiktima na kayo ng scam, agad po itong i-report sa inyong bangko, sa pulisya, o sa National Bureau of Investigation, NBI Cybercrime Division. Mas maaga ninyong mai-report, mas malaki ang tsansa na may magawa pa. Tandaan po, hindi po kayo nag-iisa sa laban na ito. Ang pagiging mapagbantay at paghingi ng tulong ay tanda ng lakas at hindi ng kahinaan. Sa pagtatapos ng ating talakayan ngayong araw, nais po naming ipaalala sa inyo, mga minamahal naming senior, na ang pag-iingat sa online ay kasing halaga ng pag-iingat sa inyong kalusugan. Ang tag-init ay panahon para magpahinga, mag-enjoy, at gumawa ng mga masasayang alaala kasama ang pamilya at mga mahal sa buhay. Huwag po nating hayaan na ang takot sa scam ay magpigil sa atin na gamitin ang internet para sa koneksyon at kaalaman. Ang mahalaga po ay ang pagiging handa at may sapat na kaalaman. Ang gintong edad ay laging nandito para magbigay ng tapat, may paggalang at praktikal na gabay para sa inyong mas malusog, mas masigla at mas makabuluhang pamumuhay.
Ang bawat impormasyon na ibinabahagi namin ay para po sa inyong kapakanan at proteksyon. Kaya po, manatiling mapagbantay, maging matalino sa inyong mga desisyon at laging humingi ng tulong kapag may pagdududa. Ibahagi po ninyo ang video na ito sa inyong mga kapwa senior, sa inyong mga kaibigan at sa inyong pamilya para mas marami pa ang maging aware at makaiwas sa mga online scam ngayong tag-init. Sama-sama po nating protektahan ang ating sarili at ang ating mga mahal sa buhay laban sa mga mapagsamantala. Maraming salamat po sa inyong panunood at pakikinig. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito at nakakuha kayo ng mahalagang impormasyon, huwag po kalimutang mag-subscribe sa aming channel, i-like ang video at i-share. Pindutin niyo rin po ang bell icon para laging updated sa aming mga bagong uploads. Hanggang sa muli, manatili po tayong ligtas at maging inspirasyon sa isa't isa. Paalam po at pagpalain nawa kayo ng Panginoon.